Noong 1996, kumalat sa buong mundo ang nakamamatay na virus at nilipol ang halos lahat ng sangkatauhan. Naniniwala ang mga tao na kagagawa nito ng grupo na kilala bilang 12 Monkeys. Makalipas ang ilang taon sa 2035, ang mga nakaligtas ay nakatira sa ilalim ng lupa habang ang mga hayop ay gumagala sa Earth. Sa paliparan, pinapanood ng batang si James ang isang lalaki na pinagbabaril hanggang sa mamatay habang ang blonde na babae ay sumugod sa kanyang tabi. Gayunpaman, panaginip lang ito, at nagising si James na nasa kulungan sa 2035 nang marinig niyang sinigaw ng warden ang kanyang pangalan. Sa kalapit na selda, ipinaalam ni Jose kay James na napili siyang lumabas. Ayon sa usap-usapan, ang mga napili ay makakakuha ng kapatawaran. Dinala si James sa isa pang silid kung saan nagsuot siya ng hazmat suit at kumuha ng maleta. Pagkatapos ay pumasok siya sa pasilyo na nag-disinfect sa kanya bago binuksan ang pinto para makapasok si James sa elevator. Matapos sundin ang mga lagusan sa ilalim ng lupa, lumitaw si James sa ibabaw na natatakpan ng nyebe. Nagsimula siyang mangolekta ng anumang mga insekto na maaari niyang mahuli at inilagay ang mga ito sa garapon. Bigla siyang nagulat sa dagundong ng oso, ngunit mabilis itong umalis. Saglit na tumingin si James sa paligid para sa mga insekto, hindi pinapansin ang mas malalaking hayop tulad ng mga ibon at leon. Sa ilalim ng nyebe, nakakita siya ng karatula na may 12 at ang unggoy na pula, at sa ilalim nito ay nakasulat ang "Ginawa namin ito." Ilang sandali pa ay bumalik si James sa ilalim ng lupa at binigyan ng masusing paghuhugas at injection. Pagkatapos ay dinala siya upang makita ang mga siyentipiko na namumuno sa natitirang mga nakaligtas. Matapos maskan ng kanyang barcode at isang paalala sa kanyang mga krimen, itinali siya sa upuan. Dahil si James ay may mahusay na memorya at mga kasanayan sa pagmamasid, gusto nilang bumalik siya sa nakaraan at maghanap ng mga sample na magagamit nila upang lumikha ng bakuna. Kapag nagtagumpay siya, babawasan nila ang kanyang sentensya at tutulungan ang sangkatauhan na bumalik sa ibabaw. Sa 1990 sa Philadelphia, tinawag ang psychiatrist na si Catherine sa istasyon ng pulisya, kung saan nalaman niya ang tungkol sa isang lalaking may problema sa pag-iisip na kakaaresto lang nila, na nanlaban sa 5 pulis at hindi makita sa anumang database. Nang makarating siya sa selda, nakita niyang nakakadene si James sa sahig. Dahil sa paglalakbay sa panahon at pambubugbog, hindi malinaw ang isip niya sa ngayon, kaya sinubukan niyang ipaliwanag na kailangan niyang mangalap ng impormasyon para sa isang emergency. Nang banggitin niya ang 1996, sinagot siya ni Catherine at sinabing ngayon ay 1990, ibig sabihin, nabigo ang time machine. Matapos kumpirmahin ni Catherine na may sakit sa pag-iisip si James, dinala siya sa mental kung saan siya ay binigyan ng isa pang masusing paghuhugas. Pagkatapos ay ipinakilala ng gwardiya si James sa pasyente na nagngangalang Jeffrey at humiling sa kanya na ipasyal siya. Habang ipinapakita ni Jeffrey kay James ang paligid, patuloy siyang nagmumura laban sa sistema, korporasyon, at kung paano sinisira ng mga tao ang planeta. Nang maglaon ay dinala si James upang makita ang mga psychiatrist at nagagalit sa tuwing sinusubukan ng mga gwardya na hawakan siya. Sinabi niya sa kanila ang lahat tungkol sa virus at ang 12 Monkeys, ipinaliwanag na hindi niya mababago ang mga bagay ngayon dahil nangyari na ito ngunit sa halip, tutulungan niya ang mga tao sa hinaharap. Hindi naniniwala ang mga doktor, kaya sinabi ni James na maaari niyang patunayan ito sa isang tawag lang sa telepono. Gayunpaman, nang tawagan niya ang numerong ibinigay sa kanya ng mga scientist, sinagot ito ng isang normal na bahay at napagtanto niya na dahil ngayon ay 1990, hindi pa kumukonekta ang numerong iyon sa tamang answer machine. Nang gabing iyon, nanaginip muli si James tungkol sa airport. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at dumungaw sa bintana, ngunit ipinaliwanag ni Jeffrey na imposibleng buksan ito. Habang nagsisimula si Jeffrey ng isa pang nakakalokong reklamo, nakahanap si James ng gagamba at kinain ito, umaasang magiging sample pa rin ito. Inamin ni Jeffrey na may alam siyang paraan, ngunit hindi niya ito gagamitin dahil malapit na siyang puntahan ng kanyang mayamang ama. Biglang sumigaw si Jeffrey, ibinaba ang pantalon upang ipakita ang puwit sa mga gwardya nang dumating sila upang pakalmahin siya. Sinimulan niyang sirain ang mga unan at kinuha ng mga gwardya. Kinabukasan, nanood sina Jeffrey at James ng balita tungkol sa mga siyentipiko na nag-e-eksperimento sa mga hayop. Hindi nila ito nagustuhan at sinabi ni James na marahil ay nararapat lang na masira ang sangkatauhan kung tutusin. Nagulat si Jeffrey ngunit nagustuhan ang ideya. Sa sandaling iyon ay binigyan si James ng gamot at sa lalong madaling panahon, siya ay naging sunod-sunuran, hindi gaanong tumutugon. Maya-maya ay nagpakita si Jeffrey na may dalang susi na ninakaw niya sa gwardya at inilagay ito sa kamay ni James.
Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw at sinira ang mga bagay upang lumikha ng pagkagambala na nagbigay inspirasyon sa iba pang mga pasyente na kumilos din. Nakatulala pa rin si James kaya itinulak siya ni Jeffrey sa upuan para kumilos. Napakabagal at patuloy na nahuhulog, nakarating si James sa pinto at binuksan ito upang umalis sa pangunahing lugar. Dumaan siya sa pasilyo at nakatagpo ang isang gwardya na nagkataong magiging warden ng bilangguan sa hinaharap. Nakalak ang unahan na pinto kaya sinabihan siya ng gwardya na sumakay sa elevator, walang pakialam sa pagtakas niya. Pagkatapos sumakay sa elevator, aksidenteng na-trigger ni James ang alarm at agad siyang pinuntahan ng mga gwardya. Mabilis nilang pinalibutan siya at nagpumiglas si James laban sa kanilang paghawak, nagawang matamaan ang ilang lalaki bago nahuli. Pagkatapos ay itinali si James sa stretcher at iniwan sa isolation room. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Catherine sa iba pang mga doktor na mayroon siyang kakaibang pakiramdam kay James na parang kilala niya ito mula sa ibang lugar. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang gwardya na dinala sila sa isolation room. Tuluyan nang nawala si James na imposible dahil ang silid ay may nakalak lang na pinto at wala nang iba. Muling bumagabag kay James ang panaginip sa paliparan at sa pagkakataong ito ay nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo palayo, nakamukha ni Jeffrey at may dalang maleta. Bigla siyang nagising mag-isa sa silid sa 2035. Narinig niya ang isang lalaki na may garalgal na boses na nagsasalita sa kanya ng walang kabuluhan, na nagsasabi na maaaring siya ay nasa kasunod na selda o kathang-isip lamang. Di nagtagal ay dinala si James sa mga siyentipiko na nagplay ng hindi malinaw na video ng isang taong nagsasalita tungkol sa lokasyon ng 12 Monkeys. Ipinaliwanag ni James na hindi niya ipinadala ang mensaheng iyon dahil napunta siya sa maling taon at ikinwento kung ano ang nangyari. Ipinakita sa kanya ng mga siyentipiko ang ilang mga lumang larawan at nakilala ni James si Jeffrey sa pangkat ng 12 Monkeys. Pagkatapos ay tinanong nila siya kung gusto niyang subukan muli. Di nagtagal ay inilagay si James sa time machine na nangangailangan ng toneladang wire at dagdag na kalkulasyon upang magawa ito ng tama sa oras na ito. Sa kasamaang palad, lumitaw si James sa gitna ng labanan sa World War I. Habang maraming tao ang namamatay sa buong paligid, tinanong siya ng mga sundalong Pranses na may nakatutok na baril, ngunit hindi nakakapagsalita ng Pranses si James. Sa sandaling iyon isang bomba ang sumabog at dinala ng mga sundalo ang isa pang sugatang sundalo na lumalabas na si Jose. Habang kumukuha ng larawan ng isang sundalo, gumapang si James sa kaibigan, ngunit bigla na lamang siyang binaril sa binti. Habang sumisigaw siya sa sakit, na-trigger ang isa pang pagkakataong tumalon sa oras. Sa 1996, nagbigay si Catherine ng presentasyon tungkol sa kabaliwan at apokaliptik na mga pangitain. Ang isa sa kanyang mga halimbawa ay kinabibilangan ng isang sundalo mula sa World War I na nagsalita ng walang kabuluhan tungkol sa sakit na lilipulin ang sangkatauhan. Biglang nawala ang lalaking iyon sa gitna ng digmaan at kamukha ni Jose ang larawan na ginamit niya. Pagkatapos ng pahayag, pinirmahan ni Catherine ang kanyang libro para sa mga tao at nilapitan siya ni Dr. Peters, na nag-iisip na ang mga taong nagpapakalat ng takot ay ang mga matitino at ang pagsira ng sangkatauhan sa kapaligiran ay ang tunay na kabaliwan. Pagkatapos, naglakad si Catherine papunta sa sasakyan at sinunggaban siya ng misteryosong lalaki na nanakot sa kanya bago sumakay sa sasakyan. Sinabi niyang may baril siya at pinilit siyang dalhin siya sa Philadelphia. Ipinaliwanag na hindi siya marunong magmaneho dahil tumira siya sa ilalim ng lupa mula noong siya ay 8 taong gulang. Napagtanto ni Catherine na ang lalaki ay si James, na humingi ng paumanhin sa pag-atake at sinabing kailangan niya ang tulong nito. Habang nasa biyahe, natuwa si James nang makalanghap ng sariwang hangin at makarinig ng magandang musika sa radyo. Narinig din nila ang tungkol sa isang bata na nahulog sa inabandonang balon, ngunit hindi nagulat si James dahil naaalala niya ito. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay isang biro at ang bata ay nagtatago lamang sa kamalig. Maya-maya, nagsumbong sa pulis ang kaibigan ni Catherine na nawawala siya at hinalughog nila ang kanyang apartment kung saan nakakita sila ng mensahe sa kanyang makina. Binalaan siya ng isang kasamahan mula sa mental hospital na bumalik si James at hinahanap siya. Samantala, nagpapahinga sina James at Catherine sa hotel. Nanaginip muli si James tungkol sa airport at sa pagkakataong ito ay nakita niya si Catherine bilang ang blonde na babae. Pagkagising niya, ikinwento niya ito kay Catherine habang nakatali pa rin ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera nito at pumunta sa vending machine para sa merienda. Pagbalik niya ay nakita niya sa TV na siya ay wanted para sa pagkidnap kay Catherine. Ang dalawa ay agad na bumalik sa pagmamaneho at sinuri ni James ang kanyang mga talaan ng 12 Monkeys na nagpapaliwanag na mayroon silang orihinal na virus.
Sa kalaunan, nakarating sila sa Philadelphia at nagmaneho sa paligid ng lungsod hanggang sa may nakita si James. Tumakbo siya sa pader at nakita ang graffiti ng 12 Monkeys. Naisip ni Catherine na gamitin ang pagkakataon upang makatakas, ngunit sa halip ay piniling sundan siya upang tulungan siya, kahit na iniisip pa rin na siya ay baliw. Sinimulan ni James na sundan ang graffiti sa dingding habang isinasama si Catherine, at natigilan sila nang sabihin sa kanila ng isang palaboy na may garalgal na boses, na walang sino man ang maaaring magtago dahil siya ay sinusubaybayan nila. Salamat sa mga device na nakatago sa ngipin. Ito ang dahilan kung bakit niya tinanggal ang sariling ngipin. Hindi nila siya pinansin at patuloy na sinundan ang graffiti, pumasok sa abandonadong teatro. Naging taguan ng mga walang tirahan ang lugar at agad silang inatake ng dalawang baliw. Ilang beses na natamaan si James ng armadong lalaki kaya nagkunwari siyang nagmamakaawa at nanghihina para lapitan sabay suntok sa singit ng lalaki. Pagkatapos ay tinalo niya ang lalaki at ibinagsak ang kanyang ulo sa dingding bago hinabol ang isa. Hinarap siya bago niya mapagsamantalahan si Catherine. Sa matinding galit, sinuntok at sinipa ni James ang lalaki hanggang sa mamatay. Matapos kunin ang baril ng palaboy, tumakbo ang dalawa palabas ng gusali at nakilala ni James ang estatwa ng baboy mula sa mga larawang ipinakita ng mga scientist. Ito ang punong tanggapan ng FAA o Freedom for Animals Association. Pumasok sila sa loob at tinanong ni James ang grupo tungkol sa 12 Monkeys, pinagbantaan sila ng baril. Aminado silang nakatrabaho nila si Jeffrey, ngunit humiwalay sila sa kanya nang maging extremist ito pabor sa mga taktikang gerilya. Bumuo si Jeffrey ng bagong grupo na tinawag na 12 Monkeys pagkatapos noon. Ang kanyang ama na si Leland ay isang sikat na virologist na nag-eeksperimento sa mga hayop at nakita ni James ang isang larawan nito pagkatapos itali ang grupo. Ang isang artikulo sa pahayagan ay nagpapakita ng araw na pinakawalan ni Jeffrey ang 100 ahas sa Senado. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming away, isang araw biglang sinabi ni Jeffrey na pinagsisihan niya ang lahat at nagsimulang suportahan ang mga eksperimento ng kanyang ama. Matapos magnakaw ng address book mula sa FAA, pinilit ni James si Catherine na ihatid siya sa mansyon ni Leland sakay ng ninakaw na kotse. Nahihirapan pa rin si James dahil sa kanyang binti at nang mapansin ito ni Catherine, itinigil niya ang sasakyan para magnakaw ng mga gamit sa kalapit na bahay. Pagkatapos ay ginamot niya ang sugat, inalis ang bala sa proseso. Humingi ng paumanhin si James bago siya sinunggaban ng sobrang lakas. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si James sa mansyon at nagtago sa ilalim ng sasakyan upang maiwasan ang mga tao. Paglabas niya, aksidente niyang nalaglag ang baril. Sa bahay, nagbigay ng talumpati si Leland para sa kanyang mga bisita sa hapunan habang si Jeffrey ay nagpapanggap na mabuting anak, ngunit siya ay natutulog. Bigla siyang ginising ng gwardya upang sabihin sa kanya na may nakita silang kakaibang lalaki na nagsabing kilala siya. Pumunta si Jeffrey upang tingnan at nagkunwaring hindi niya kilala si James, ngunit mabilis na nagbago ang isip nang banggitin ni James ang 12 Monkeys. Habang dinadala ni Jeffrey si James sa isa pang silid para sa privacy, patuloy na humihingi si James ng sample ng virus. Iniisip ni Jeffrey na gusto niyang ipalaganap ang virus upang sirain ang sangkatauhan tulad ng sinabi niya sa mental, at inatake siya ng nagagalit na si James. Hinawakan siya sa gilid ng railing. Agad na dumating ang mga gwardya upang pigilan siya at sinimulan silang labanan ni James habang si Jeffrey ay nagpatuloy sa panibagong reklamo laban sa sistema. Nakipagpalitan ng ilang suntok si James sa mga gwardya at tumalon sa ibabaw ng railing, na ikinagulat ng lahat ng mayayamang bisita nang siya ay lumapag. Agad siyang tumakbo palayo at sinubukan ng mga gwardya na sundan siya, na ikinagulat ng lahat ng nasa kusina. Gayunpaman, wala na si James. Nang maglaon sa kakahuyan, nilabas ni James si Catherine sa likod ng kotse at inatake siya nito sa galit, ngunit hindi sapat ang lakas niya para saktan siya. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang pagdating ng mga pulis at sinimulan ni Catherine na bumusina para makuha ang kanilang atensyon. Sumayaw si James sa lawa, na sinabing gusto niyang nasa labas lagi na may sariwang hangin, at bigla na lang nawala. Kinaumagahan, umuwi si Catherine pagkatapos tanungin ng mga pulis. Narinig niya sa balita na ang nawawalang bata ay natagpuan sa kamalig dahil ang lahat ng ito ay isang biro, tulad ng sinabi ni James. Sa 2035, nagising si James at nakita niya ang mga scientist na kumakanta ng kanta para sa kanya na may magandang painting sa likod nila. Dahil natagpuan na ni James ang pinagmulan ng virus, binigyan nila siya ng opisyal na kapatawaran at pangakong makakaalis na siya sa sandaling bumuti na ang pakiramdam niya. Masyadong kakaiba ang lahat at nagwala si James, na nagsabing hindi sila totoo. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa at naabot ang conclusion na siya ay baliw, kaya tinurukan siya ng pampakalma.
Ilang sandali pa ay nagising siya at narinig niya ang lalaking may garalgal na boses na nagsabi kay James na ang tunay niyang hangarin ay makita ang langit, ang karagatan, at makasama siya. Iniisip ni James kung nasa isip niya ang boses at kung ito ba ang lalaking walang ngipin na nakita niya noon. Sa 1996, nahirapan si Catherine sa pagtulog. Isang umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa detective na nagpaliwanag na ang bala mula sa sugat ni James ay nasuri. Isinasaad sa ballistic report na ang bala ay pinaputok bago ang 1920. Sa sobrang pagkagulat, ibinaba ni Catherine ang tawag at nagmamadaling sinuri ang kanyang pananaliksik. Nahanap niya ang larawan ng baliw na lalaki mula sa World War I at nakita niya si James sa tabi ni Jose. Ngayong naniniwala na siya sa kwento ni James, tinawagan ni Catherine si Leland para sabihin sa kanya na nanakawin ng kanyang anak ang virus, ngunit ipinangako niyang mahigpit ang kanyang seguridad. Matapos ibaba ang tawag, hiniling ni Leland sa assistant na si Peters na i-upgrade pa rin ang kanilang hakbang sa seguridad. Bumalik kay James, sinikap niyang kumbinsihin ang mga scientist na ibalik siya sa 1996, nangangako na ang pagwawala niya sa kama ay resulta ng pagkakasakit at mas maayos na siya ngayon. Binigyan siya ng mga scientist ng pagsusulit tungkol sa virus, na inutusan siyang isa-isahin ang lahat ng mga lokasyon kung saan unang lumitaw ang virus sa tamang pagkakasunod-sunod. Pumasa dito si James nang walang issue at napansin ang ilang larawan ng graffiti sa gusali ng FAA na wala roon noong bumisita siya. Samantala, nasa labas ng FAA si Catherine at sumisigaw na papasukin siya. Hindi siya pinansin ng grupo habang makikitang si Jeffrey ay nagtatrabaho pa rin sa kanila at nagsinungaling sila kay James. Sa sandaling iyon ang palaboy na may garalgal na boses ay nagbabala sa kanya na ang mga pulis ay nanunood at naisip ni Catherine na ito ang taong madalas marinig ni James. Gayunpaman, nang magtanong siya, natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Sa pagiging desperado, sinimulan ni Catherine ang pagpinta ng graffiti na siyang nakita ni James sa larawan. Sa sandaling iyon ay nagpakita si James at sinabi kay Catherine na gusto niyang sumuko sa pulisya dahil tinanggap na niyang siya ay baliw. Kinaladkad siya ni Catherine ngunit huli na, nakita na sila ng pulis. Sa kabutihang palad, tumawid sila sa kalye at naharangan ng isa pang sasakyan ng kotse ng pulis na nagpahintulot sa kanila na makatakas. Ilang sandali pa ay nakarating ang dalawa sa hotel at nagbayad si Catherine para sa ilang oras lamang. Inakala ng receptionist na siya ay bayarang babae at nang magtungo sila sa kanilang silid, tinawagan niya ang lalaking namamahala sa maruming negosyo sa lugar na ito. Sa silid, ipinakita ni Catherine kay James ang larawan at sinubukan siyang kumbinsihin na totoo ang lahat. Gayunpaman, walang pakialam si James, gusto lang niyang magkaroon ng normal na buhay dito kasama siya. Habang niyayakap siya ni Catherine para pag-aanin ang loob niya, biglang pumasok sa kwarto ang isang lalaki at inakusahan siyang nagtatrabaho sa teritoryo niya. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit sinuntok siya ng lalaki bago naglabas ng kutsilyo at hinawakan siya sa buhok. Sa wakas ay tumugon si James at kinuha ang telepono para simulan siyang bugbugin gamit ito. Sa takot, nakiusap si Catherine na huwag siyang patayin, kaya ikinulong ni James ang lalaki sa banyo. Nag-alala si Catherine dahil may narinig siyang sumisigaw, ngunit bumukas ang pinto at ipinakita ni James na tinanggal niya ang kanyang mga ngipin tulad ng sinabi ng palaboy. Pagdating ng pulis, nakatakas na ang dalawa sa bintana. Pagkatapos din magtanggal ng ngipin ni Catherine, sumakay sila ni James ng bus sa bayan. Gumamit siya ng payphone para tawagan ang numerong sinubukang tawagan ni James noong 1990 at nasabik siya nang sabihin niyang may sumagot na kumpanya na naglilinis ng carpet. Sa palagay niya, ang paglaganap ng virus ay maaaring nasa isip lang ni James, ngunit nang simulan niyang bigkasin ang mensaheng iniwan niya sa makina, tinapos ito ni James para sa kanya. Ito ang recording na pinaandar ng mga scientist para sa kanya, ibig sabihin, totoo ang lahat. Sa sandaling iyon ay nahagip sila sa screen ng mga kamera ng tindahan, kaya tumakbo sila sa loob para bumili ng pangbalat kayo. Habang tumitingin si James sa paligid, napagtanto niyang ito ang gusali kung saan niya kinuha ang mga insekto. Sa gabi, nasa bus ang 12 monkeys kasama ang isang taong kakakidnap lang nila, na si Leland pala. Sinabi ng doktor kay Jeffrey na alam niya ang tungkol sa plano niya kaya gumawa siya ng plano upang maprotektahan ang virus. Sinabi ni Jeffrey na huli na at ang grupo ay nagsimulang gumawa ng mga ingay ng unggoy. Sa kalaunan, nakarating sila sa zoo. Samantala, nagtatago sina James at Catherine sa sinehan habang dinidikit niya ang peking mustache at wig. Nakatulog si James habang nasa pelikula at napanaginipan muli ang airport. Pagkagising niya ay wala na si Catherine, ngunit agad din niyang nahanap ito na palabas na ng banyo. Ang kanyang bagong itsura ay ganap na tumutugma sa kanyang panaginip. Nagyakapan sila at naghalikan.
Sa umaga, nagulat ang mga tao nang matuklasan na ang mga hayop mula sa zoo ay gumagala sa buong lugar. Sumakay ng taxi ang dalawa patungo sa paliparan na nagbabalak na umalis ng bansa at ipinaliwanag ng driver na mas matindi ang trapiko kaysa karaniwan dahil sa insidente ng 12 monkeys. Sila pala ang naglabas ng mga hayop. May nakita silang mga giraffe na tumatakbo at naginhawaan sina James at Catherine nang makitang ito lang pala ang plano ni Jeffrey. Ipinapaliwanag din ito ang ginawa namin na nakasulat sa mga dingding. Sa paliparan, ang mga pulis ay nagbigay ng mga kopya ng larawan ni James sa lahat ng mga empleyado. Nang dumating ang dalawa, napagtanto ni James na ito ang lugar mula sa kanyang mga panaginip. Pumunta si Catherine upang kunin ang tiket habang si James ay gumamit ng payphone upang magpadala ng isa pang mensahe sa mga scientist. Sinabi sa kanila na hindi ang 12 monkeys ang naglabas ng virus at ayaw na niyang bumalik. Sa front desk, ang lalaking may dalang maleta mula sa panaginip ay kumuha ng tiket para sa lahat ng lokasyon sa listahan ng virus ni James. Pagkatapos, pumunta si James sa banyo upang ayusin ang kanyang mustache at ang lalaking may garalgal na boses ay nagsalita mula sa isang pinto na nagsabing hindi pinapayagang manatili si James. Sumigaw si James na nagawa na niya ang kanyang trabaho, ngunit nang buksan niya ang pinto ay isa lamang itong takot na negosyante. Sa kanyang paglabas, si James ay natagpuan ni Jose, na nagpapatunay na natanggap ng mga siyentipiko ang bagong mensahe. Sinubukan niyang bigyan ng baril si James, ngunit tinanggihan niya ito. Inamin ni Jose na ang kanyang misyon ay barilin si Catherine kung hindi makikipagtulungan si James at sinimulan siyang sakalin ni James, ngunit huminahon siya at kinuha ang baril pagkatapos. Samantala, dumating ang batang si James kasama ang kanyang pamilya. Sa newsstand, nakasalubong ni Catherine ang lalaking may maleta, na si Peters pala. Pagkatapos niyang lumayo, tumingin si Catherine sa dyaryo at nakita ang larawan nito sa tabi ni Leland. Tumakbo siya upang hanapin si James at sinabi sa kanya ang tungkol kay Peters, kaya sinimulan nilang hanapin siya. Sa sandaling iyon ay pinahinto ng gwardya ng paliparan si Peters, na humiling na makita ang mga nilalaman ng maleta. Binuksan ni Peters ang vial upang patunayan na wala itong laman, ngunit ang totoo ay sinisimulan na niyang ikalat ang virus. Sinubukan ni Catherine at James na sumingit sa pila at pinigilan sila ng empleyado, kaya nagkaroon ng pagtatalo. Nakita ng isang pulis si James at sinubukan siyang arestuhin, ngunit sinuntok siya ni James at tumakbo sa metal detector habang tinutulak ang bantay. Habang hinaharangan ni Catherine ang daan para bigyan siya ng oras, pinapanood ng batang si James ang buong eksena. Inilabas ng matandang James ang kanyang baril para pigilan si Peters, ngunit bago siya makapagpaputok, binaril siya ng mga pulis. Pumasok si Peters sa eroplano at tumakbo si Catherine sa naghihingalong katawan ni James, na nagpapatunay na nakita ng batang si James ang kanyang kamatayan. Halos hindi pa nakakapagdalamhati si Catherine bago siya kinuha ng mga pulis. Sa eroplano, nakipag-usap si Peters sa iba pang mga pasahero na lumabas na mga siyentipiko mula sa hinaharap. Sa parking lot, pinanood ng batang James ang pag-alis ng eroplano. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.